Alam po inyo mga kaibigan, ang Department of Justice ang merong kakayanan, jurisdiksyon para hanapin, kilalanin, papanagutin ang mastermind o nasa likod ng mga fake witness na sumisira sa reputasyon ng mga Pilipino at sa demokrasya ng ating bansa. Alam niyo bakit ko tinukoy ang DOJ? Kaya nga sila Department of Justice eh. Sila yung abogado ng mamamayan. Sila yung tagapagtanggol ng mamamayan para sa katotohanan at katarungan. Yun ang trabaho nila. Kaya nga ang DOJ may sariling law enforcement group o agency o bureau katulad ng National Bureau of Investigation. Kaya nga sila merong National Prosecutor Service. Meron silang kapangyarihang mag-imbestiga, may karapatan silang mag-preliminary investigation through National Prosecutor Service, mag-evaluate ng mga dokumento at ebidensya para dalhin sa korte. Lahat ng authority ng Department of Justice nasa kanila at yan ang ating dapat maramdaman. Kaya sana naman kayo dyan sa Department of Justice, hindi na ko naman inuutusan, pero dahil alam ko marami kayong trabaho, isingit naman ninyo, bigyan nyo ng pagkakataon itong isyong ito. Kasi katarungan ng mga Pilipinong biktima ng mga mapanlinlang na mga fake witnesses na ginagamit ng mga politikong anti-government. Sino ang mastermind nito? Malinaw po na pera-pera lang eh. Lahat ng bumaligtad ng mga testigo, lalo na yung Malita Boys, at yung iba pang mga nangyaring kontrobersyal sa Pilipinas na paninira sa isa't isa. Lahat pera eh. Pinangakuan, hindi na ibigay, kaya bumaligtad. Nagamit at nagpagamit yung mga simpleng mamamayan. At sino ang nanggamit? May binabanggit na eh. Kumbaga sa meron ng panghuhugutan kayo, DOJ. Iso lang, walang personal lang, kaibigan ko pa naman itong dalawang ito. Si Mike Defensor, at saka si Senador Marcoleta, yung isa pa si Atty. Baligod, sila na yung mga tinutukoy eh. Na nasa likod nitong mga testigong ito na nagbabaliktaran, kapalit ng milyong halaga, scholarship ng mga anak ng testigo. Eh hindi ito pwedeng mawala. Kasi maituturing nating krimen ang paratang kapag walang ebidensya. Lalong magiging krimen at paninira, labag sa batas. Kung talagang fake news o talagang hindi totoo, gusto lang manira. Yun ang dapat naging basihan para hanapin, papanagutin sino ang mastermind. Ako naman naniniwalang personal, itong mga nabanggit na personalidad na ito, hindi naman gagastos ito ng sariling pera para maggulo, para mag-fake witness, fake news. Hindi. May nag-utos dyan. Posibleng may pinasir pa yan. Sino yun? Kasi hanggat patuloy pong nangyayari itong sitwasyong ganito, patuloy ding mauulit-ulit ang fake witness, destabilization, panggugulo sa demokrasya o pagkasira ng demokrasya at kalituhan ng mga Pilipino dito at sa abroad sa tunay na katotohanan. Kaya DOJ, Department of Justice, galaw-galaw naman po kayo yan. Ulitin ko, inaamin ko, marami kayong trabaho. Nandyan ang NBI na pwede nyo gamitin sa investigasyon. Nandyan ang National Prosecutor Service na pwede mag-evaluate ng mga dokumento at ebidensya. Dito malinaw po, merong ng ebidensya. Anong ebidensya? Yung mga bumaligtad, nagsinungaling, nagpagamit dahil sa pera. Yung mga tinukoy ng mga personalidad na nasa likod umano kung bakit sila naging fake witness dahil nangako ng something kung ano man. Yun po yun eh. Madali nang hanapin eh. Hindi katulad ito ng ibang investigasyon, hahanap ka pa ng ebidensya at personalidad na pwede hong kasuhan. Ito meron na. Iso lang, walang personal lang, kahit ba senador yan eh, kahit ba mga abogado yan, kahit ba dating congressman yan eh. Eh kung sila mayroong problema dito sa ganitong galaw, eh mayroon hong accountability. So kailangan pairalin, mga gobyerno o pribado,
pero lalo na Department of Justice, abogado ng mamamayan, tagapagtanggol ng mamamayan. Transparency, responsibility, and accountability. Iparamdam naman po ninyo kahit sino, panagutin para hindi pamarisan, para hindi maudito. Marami na, dekada na po ang mga investigasyon sa Senado at Kongreso. Sablay ang mga resulta dahil fake witness. Nagpagamit, ginamit na kung sino-sino. Panahon na po para tuldukan yan. Panahon na po para matigil ito. Panahon na din para matigil ang mga panlilinlang, paninira, panggugulo sa kaisipan ng mamamayang Pilipino. Dahil yan po yung malaking epekto sa national security ng bansa, ekonomiya ng bansa, turismo ng ating bansa. Epekto nito kahirapan, kabagalan ng development, kawalan ng pag-asa, ang ganitong madumi, hindi makataong galawan. Kaya please lang po, DOJ, galaw-galaw, mahaba ang oras at panahon para sa inyo. Justice for all. Justice for Filipino people. Kawawa po ang mga nagbabayad ng buwis, especially ang mga OFW, padala ng pera, kahit kalabaw sila sa abroad, panggastos, bayarin ang kailang pamilya rito. Ang laki na binabayaran ng buwis. At yung iba pang mga Pilipino, siyempre, nagbabayad ng buwis, napakarami niya, halos lahat. Tapos, ganito lang ang ating makikita. Para bang alalang, para bang walang mananagot, para magbibingi-bingihan na lang ang mga otoridad. Sayang, merong batas na dapat sundin at ipairal. Merong mga opisyal, departamento at tauhan ng gobyerno, yan ay trabaho nila. Dapat lang nilang gawin. Hindi ho sa pag-uutos malinaw. Kaya nga, bawat departamento ng ating gobyerno, meron division of labor, may kanya-kanyang responsibilidad. Tungkulin dapat gampanan. Mayroong mga batas, mayroong pera, bilyon-bilyon, taon-taon ang pera ng mga departamento ng gobyerno. Ipakita naman ninyo na yan ay ginagamit hindi lang sa development, kung hindi yung pagpapairal ng batas, papanagutin ang posibleng lumalabag sa batas. DOJ, NBI, magandang araw po sa inyo, gabi o kung ano mang meron. Di ba? Hindi po ako nakikialam. Hindi tayo nag-uutos, nakikisuyo lang. Ipinapaliwanag ko lang dito sa aking mga channel ang responsibility at accountability, jurisdiction po ninyo. Huwag kayong magagalit. Kasi nasa gobyerno kayo. May karapatan ako at ang mga Pilipino, iparating ito at malaman natin at iapila. Ipakisuyo sa inyo. Para naman po, may bukas, may liwanag ang bukas. Ayan. Please like, share, subscribe, and follow. Maraming nanonood pero hindi yata nagsusubscribe eh. Pati ho doon sa aking Facebook page, pakipollow din po ninyo. Hindi lang dito sa YouTube channel, ha? God bless us all.